Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Panoorin at pakinggan. Panoorin at pakinggan. Pag-usapan natin ni Juvie de Guzman. Dito lamang sa Margo TV Philippines. Margo TV Philippines. Ito'y tumatalakay sa siyensya, teknolohiya, current events, turismo, komisyon ng wikang Pilipino, personalidad, problemang may solusyon, health and wellness, at iba pa. Pag-usapan natin ni Juvie de Guzman. Dito pa rin sa Margo TV Philippines. Yes! Mapagpalang araw sa inyo lahat mga kaibigan. Ako talagang hinabol natin ng oras. Pasensya na po kayo. Pero syempre, salamat sa aking katuwang, si DJ at si Dudes. Andyan sila. Lagi nating kasama. Congratulations. Alam niyo po ba sa tuwi-tuwi no? Nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi unang-una, biniyayaan tayo ng bagong buhay, biniyayaan tayo ng kalakasan, at blessing na rin po ang pagkakaroon ng kaibigan ng mga bago. Ayan. Sabi nga, pag bago, wag mo nga sayangin yan. Marami tayong mga bagong kaibigan na kung saan nagbibigay sa atin ng napakaraming ideya. At syempre, nagpapasalamat din tayo kay Attorney Ellie Pimalyari, isa nating kaagapay na laging, sabi nga, nagsusumamo na sana'y humaba pa. Ayan, humaba pa ang ating paglilingkod sa sambayanang Pilipinas. Pwede rin namang sambayanang Filipino. Naku, hindi ko inabot yung aking kapatid na si Rain Sam. Ayan, yung ating pinaka-paboritong ikaw ang bida, o di ba? Pero alam niyo mga kaibigan, ngayon na pag-uusapan natin yung pagpapasalamat. Napakaswerte ho natin dahil marunong tayo magpasalamat. Sana kayo rin magpasalamat kayo sa sino mang mga kaagapay natin sa paglilingkod. Una sa Panginoon, pangalawa sa ating pamilya, sa ating mga magulang, mga kapatid, o sino man na naging bahagi ng ating pang-araw-araw na gawain. Ngayon po kasi talagang long weekend last time, di ba? Kita nyo sunod-sunod ang bakasyon. Grabe, no? Mula nung last Friday, Saturday, Sunday, tapos nung Monday, iba-ibang okasyon. Pero alam nyo ho, sana po nagamit ninyo sa sa napakaswerteng gawain. Minsan kasi no, pag bakasyon parang wala na tayong iniisip kundi good time. Huwag naman po sana. Pero kakaiba. Yung iba kasi mas gusto nilang magtrabaho kesa pumunta kung saan, kesa makipagkwentuhan, makipagchismisan. Aba, iba na ang peg ngayon. At syempre, hindi ko maiwan ng aking mahal na ina. Alam niyo naman ako, all around yan. Sabi nga po hindi maiwanan ang natatanging ina. Wala akong mapag-iwanan, grabe, dahil lahat po kami ay kailangang umalis ng bahay para sa napaka-importanteng gawain. Una, thankful ako kay Cecil Salvador. Hi, Cecil! Ayan, ang mayora. Mayora kung tawagin dyan sa Maynila. Ayan, Cecil Salvador. Salamat sa mga sa mga payo mo. At salamat din sa mga bagay-bagay na minsan kasi talagang ganyan ang buhay, no? Hindi natin mapiplease lahat ng tao. Syempre, tayo naman po ay nagsusumikap na magawa natin ang lahat ng gusto natin gawin. Kaya minsan, pag merong mga tao na mga bago sa paningin natin, bago sa pandinig natin, ay kailangang pag-isipan muna.
Well, nalungkot tayo dun sa nangyari sa ano, no? Sa FIBA World Cup, no? Talagang hindi natin na masisi. Sabi nga hanggang dun lang talaga yung kakayanan. Kaya lang nakakalungkot naman na parang yung pagkatalo ng FIBA ay sinisisi sa coach nila, no? Ewan ko, kasalanan ba ng coach yung mga mga ganong sitwasyon? Di natin alam. Siguro alamin natin yan mamaya sa mga sportsman, yan. Sa mga nakakaintindi ng sports, yan. Yung mga mahilig sa sports, silang tanongin natin ukol dyan. At anyway, kung tinry naman nila yung best nila, meron kasing ganon, na talagang magagaling yung kanilang nakalaban, wala tayong magagawa dyan, guys. Alam niyo po, minsan kasi, una-una lang yan. Merong magaling, meron talagang siguro dahil nasobrahan tayo sa pandemic, marami tayong mga naging disadvantage doon sa sa game ngayon. Kaya yung iba kasi, alam niyo ho, kagaya niyan, yung mga mandatory vaccine, maaaring naging isa rin yan sa mga epekto. Malay mo, di ba? Ito naman sabi ng mga ilang netizens na nakausap natin. Eto na. Eto yung mga, alam nyo, mag-ingat kayo ha sa mga pagtitiwala sa mga loan na yan. Yung mga utang-utang, madali mangutang, no? Pero mahirap magbayad. Kaya ingat din po kayo kasi baka madali po kayo ng mga utang na scammer. Marami pong mga ganyan na akala nyo ay legal yung inutangan ninyo. Sandamakmak naman yung tubong mangyayari sa inyo. At saka, alam niyo ngayon namamayagpag yung mga nasa internet na mga loan na hindi pa man din ninyo nakukuha yung inyong inuutang ay naibawas na yung tubo nila. Kaya whether you pay it or not, meron na silang kita doon. Yan, alam niyo ba yon, guys? Okay, sa isang banda, no, alam niyo minsan kailangan nating iwasan mangutang Yung pangungutang kasi minsan ay nagdudulot sa atin ng sakit sa ulo. Gusto niyo ba na mayat-maya sinisingil kayo ng inyong inutangan? Gusto niyo ba mayat-mayat tinatawagan kayo? Ang hindi pa yung maganda dyan, sa mga minsang inutangan po ninyo, eto na, yung mga umuutang na hindi nila alam kung sino yung mga kausap nila, pasasakitin ang ulo ninyo yan, dadamay pa nila ang pamilya ninyo. At may kasama pang pananakot. Yan ang sinasabi ko. At kapag kayo naman po, no, ay pumalya sa utang ninyo, it's either hindi nyo magustuhan, nagbabayad nga kayo, konti-konti lang, hindi umaabot sa due date nila, ay maaari din na magkaproblema kayo kasi kung ano man yung mga inutang ninyo, maaaring umutang kayo ng kotse, ang mahirap niyan yung hatakin, yung matagal yun ang binabayaran, di ho ba? Masakit talaga yun sa ulo at sa inyong kalooban. Pero minsan, nakakapagpaganda rin ng kalooban kapag sinalubong ka ng isang masayahing ina, di ba? Nakakatuwa early in the morning talaga nga naman. Pinatawa ako ng aking mahal na ina. Minsan bibigyan nyo rin ng importansya ang mga mahal nyo sa buhay, lalo na yung mga nakakasama ninyo. At syempre, thank you to MJ. Yan yung aking anak kasi aga-agang umalis. Halos wala tayong tulog dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Yan. Ingatan po natin ang ating pagtulog. Ito na antok tayo. Pero alam nyo, ganyan talaga. We have to survive. We have to succeed sa anumang mga plano natin. At sa lahat po, panawagan natin dun sa mga kaagapay natin dito sa Margo TV Philippines, doon sa mga nailathala natin sa group chat. Nako, magpadala na po kayo ng inyong mga kailanganin kasi kailangan natin pala ng magkaroon ng poster at yung mga nagpapagawa ng teaser, i-PM nyo lang po ako. Baka matulungan po tayo ni MJ. At syempre, binabati rin natin ang ating Margo Management and Services. Ang alam po ni Miss Maruha de Asis. Salamat po, sister. At syempre, alam mo naman marami tayong mga pangangailangan ukol sa sa impormasyon.
At nagkataon lang kung kayo po'y merong mga gustong mga investment, mga kaalaman, siguro maganda yung magpunta na lang po kayo mismo sa opisina ng Margo Management and Services dahil marami pong maitutulong, maaaring kayo ang makatulong mismo o kaya naman kayo ang matulungan. So, iba't ibang bagay po yan. At yung mga nagkakaproblema sa kanilang mga utang, utang na loob, humanap kayo ng mga legit na company, kagaya po ng Margo Management and Services, dahil marami pong maitutulong sa inyo. Hindi man sila yung makatulong sa inyo, pero maituro sa inyo yung mga legit na advice. Yan po ang aming producer, ang Margo Management and Services. Ang alam po, Miss Maruha. Kaya salamat po. Well, bukas po ay nasa Quezon City City Hall tayo. Invited po tayo ng presidente ng Quezon City Press Corps. At yan po ay ukol sa iba't ibang usapin. Kaya po doon na rin po ako magre-radio program ng aking regular Saturday show sa DWBL, ang Juvie de Guzman Presents Let's Talk on the Air. Sana po magkaroon tayo ng magandang impormasyon na maibahagi natin dito pa rin sa Margo TV Philippines. Nako, alam niyo po ba, kung marami po kayong labahin, wag niyo na pong ulitin yan. Marami nagsasabi mga nanay, nako, dami kong labahin pa. Bakit kayo nagkaroon ng maraming labahin? Kasi nga po, hindi agad nilalaban. Kadalasan kasi ng mga working mother or working father, iniipon nila yung mga labahan nila up to the extent na wala silang maisuot. Yan po yung ilang mga no-no situation kasi minsan, kung ganun po talaga yung gagawin natin, maiipon yan. Ang masakit nito, eto na, nadali tayo ng sunod-sunod na pag-ulan. Araw-araw umuulan, araw-araw nagkakaroon tayo ng problema sa bagyo, hindi umaaraw syempre, at hindi rin mapatuyo ang ating mga labahan, no? Lalo na ako, sira na ho kasi dryer ko, kaya mas malaking problema ang naidulot sa akin ng sunod-sunod na pag-ulan. At syempre, nako, dahil sa lakas ng hangin, guys, nako, meron sa inyo dyan, check nyo yung inyong mga bubong. Kaya pala kumakalampag, umaangat na siya, natanggal na yung pako niya. Naku, mag-ingat kayo. Ako hindi ko pa makita, takot ako umakyat sa bubong. Pero nakakarinig ako ng paghampas ng yero, paghampas ng maaaring something na nabunot talaga. Malalaman kong nabunot talaga. Why? Kasi po, pumapasok na yung mas maraming tubig kesa dati. Dati konti lang ngayon, dahil nga po siguro mas malaki yung nakapasok na tubig, eto na. Yun ang problema ng wala talagang regular maintenance ang inyong bahay, no? And sa akin talagang problemang malaki to. Pero alam niyo ho, kahit na may problema, may solusyon. Lagi natin isipin yan dahil sa pagkonti-konti na trabaho, magkakaroon yan ng solusyon. Aha, alam niyo po ba, no? Marami na mga comment sa TikTok. Hindi ko maintindihan bakit merong mga violation ang mga ilang mga nagti-TikTok. Kayo naman po, kung nag-e-enjoy kayo gumawa ng TikTok, okay lang po yun. Pero sana, wag naman kayo mag-violate kagaya ng mga ibang kababaihan. Ewan ko ba? Lahat na lang dinidisplay. Hindi naman ho tama yun. At nadadamay yung mga nag-e-enjoy lang sa TikTok, nadadama yung mga gumagawa ng maayos, gumagawa ng, ito yung mga TikTok kasi TikTok lover, pati nga daw mga bata naggagaya na. Pero siguro, ang importante lang po dyan sa mga anumang application na ginagamit po ninyo mga kaibigan, lalong-lalo na kung kayo naman po ay nag-e-enjoy. At sabi nga po, kung kayo naman po ay nabibiyayaan ng kaligayahan, di ba? Kaya po kayo gumagamit ng mga apps na ganyan kasi masaya kayo, meron nga ibibigay sa inyong kaginhawaan, lalo na sa mga kabataan, di ba? Natututo silang sumayaw, natututo silang magsalita. Hindi lang po yan maraming mga TikTok goer o TikTok user
ang natututo na rin mag-host. Nakakatuwa, di ho ba? Kaya kung meron kayong mga anak na marunong talaga, it's about time na bigyan ninyo ng coaching. Ang tamang coaching po ay hindi po para mag-viral lang. Bigyan nyo ng magandang lesson na sana po matutunan din ng inyong mga anak. Kaya kung kayo po ay nagpaplano na magkaroon ng magandang gamit, no? Sabi nga po, ito nga po yung aming itong aming station, yan, station ASEP, yung online station namin. Dito po ang Margo TV Philippines po ay pwede pong magbigay sa inyo ng pagkakataon. Siyempre, alam niyo naman dito ho, ay i-PM lang po ninyo ako kung papaano at kung ano at ano ang responsibilidad ninyo. Ayan. O kaya naman po, kung hindi po kayo mapigilan, no? Hindi nyo ako i-message, pwede rin kayo dumiretso sa office namin at ibabahagi natin yung ilang mga coaching incident na pwede nating gawin. At antabayanan nyo yung ilang mga programa po na iba pa nating mga anchors at by Monday po, syempre, umpisa na naman tayo ng panibagong pagpapala at yung mga hindi po nakakapag-broadcast na na iba, baka po matanggal kayo doon sa natin, sa previs o sa promo na ibinibigay po ng Margo TV Philippines. Syempre, alam niyo naman tayo po ay nagsusumigasig para doon sa ating mga marketing executive na nagsisikap din. Siguro try tayo ho the more the merrier. So yung coaching natin siguro kung gagawin lang po ninyo, malaki ang maitutulong po ninyo. At malaki rin ang maitutulong din sa inyo. Kaya look for DJ lang po. At lahat po ng mga update po ay makakarating po sa akin. Huwag kayong mag-alala. At yan po naman ay para ho sa inyong lahat. At kung meron kayo, alam ba mga influencer kayo na talagang may karapatan kayong mag-TikTok o kaya naman po magprograma dito sa Margo TV, ipaalam lang po ninyo sa akin at welcome po kayo. Ayan, welcome na welcome. Pero dapat yung pagiging TikTokers ninyo o kaya naman yung pagiging malay nyo magkaroon kayo dito ng vlog, di ba? Maging vlogger kayo sa saan mang dako ng mundo. Ito na yung opportunity ninyo. Dito lang po yan sa ating Margo TV Philippines. Well, alam niyo po, eto na, marami tayong mga balitang hindi nagugustuhan. Yung mga balitang nakikita natin, sabi nga po, kasiraan ng mga men in uniform. Yun nga ho ang nakakaawa, no? Marami pa rin ho tayong mga men in uniform na gumagawa naman ho ng tama. Mga men in uniform na sumusunod sa patakaran ng kanilang superior. Mga men in uniform na hindi naman po pasaway. Mga men in uniform na sabi nga nila ay gumagawa naman ng kanilang mga responsibilidad. Yan. Trabaho lang, walang personalan. Sabi nila. Pero sa dami-dami ng mga naibabalita, bakit talamak po ang mga bad news mula sa mga men in uniform, lalong-lalo na sa ating mga Philippine National Police. Alam niyo ho, nung nagpo-programa ako noon sa Radyo ng Bayan, puro mga pulis ang mga katandem ko. At lahat po sila ay mga awardee, mga magagaling na pulis. Lahat po sila ay may karangalan, madali tumaas ang kanilang mga posisyon dahil sa mga ginagawa nilang kabutihan sa kapwa. Pero ngayon, parang mas napapansin yung masasamang nagagawa. Medyo nakakalungkot, di ho ba? At yung mga nakakalungkot na issue na yan, sana po wag nang lumaki. Nakakaawa po ang Chief of Police. Okay, pagbati pinapaabot natin kay Dance Tonel,
Kapag ang anak mapag-aruga sa magulang, tiyak uunlad ang buhay. Wow! Salamat, Kuya Dance. Sabi naman ni Roberto de Lara, mahabang buhay po, Mami. At syempre sa iyo din, Juvie. Welcome to the Great Bear Months. Oh, first day of the month ho ngayon. Ako, pagbutihin ho ninyo, gumawa kayo ng bagay na matatandaan. Ngayon po ay September 1 na. Ito po ay sa tingin ko ay isang pagpapala dahil nandiyan kayo. Nanonood kayo. Siguro it's about time na kami naman po ay i-like ninyo, panoorin ninyo, i-share ninyo at mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel, ang Margo TV Philippines. Marami po kami mga programa, lahat po yan. I-subscribe po ninyo. At meron din naman din akong Juvie de Guzman channel. Pero hindi ko kaganda ng Margo TV Philippines. Pero sa lahat na naghahangad ng mga personal na na update ko naman sa sarili ko, yun din naman pwede ninyong tulungan. Pero number 1 pa rin ang Margo TV Philippines. Nako, titingnan natin kung mga ilan ang madadagdag sa pagpunta ko po bukas sa Quezon City Hall. Tingnan natin kasi pagbibigyan ko po sila kahit na po busy-busy tayo. Alam nyo, supposedly pag Saturday po, live din po ako sa studio ng DWBL pero this time ay doon ako magpo-program sa Quezon City Hall. Sa ngalan po yan ni Mayor Joy Belmonte. Ano kayang maswerteng darating sa ating mga mga kasamahan? Ano kaya, kasi alam nyo tayo naman member ng kung ano-anong grupo, pero napansin ko lang hindi rin hindi rin maganda yung yung masyadong maraming grupo, 'di ba? Hindi rin nagiging maganda ang pagsali sa mga grupo. In my case naman kasi marami hong mga naiinggit. Inggitin ho kasi ako. Kaya pasensya na yung mga taong naiinggit dyan dahil inggitin ako. Napakahirap talaga sumama sa mga grupo-grupo. Ayan, para ding si laging pumapalag si Victor Bonanza Salonga, isa nating partner sa Hanap Buhay at nakakatuwa nga po. Sabi niya, nako, napakahirap ng buhay ko ngayon, inggitin din ako. Ayan. Sabi ko, buti pa magmaskara na lang tayo para hindi tayo kainggitan Kasi pag nakikita tayo, nai-intimidate yung iba nating mga kasama sa media. Ganun ba yun, guys? Wag naman. Well, nakakatuwa, maraming offer, pero alam niyo maraming offer pero kailangan pag-aralan din natin yung mga kasama, pag-aralan din po natin kung anong patutunguhan. Yung offer kasi minsan parang pinag-aaralan lang tayo ng iba nating mga nakikilala. Wag naman po, sana makatulong naman kayo dito. Be an asset, not a liability, no? Napaka-importante ho para sa amin makatulong kayo kasi yung mga tutulungan ninyo ay mas matutulungan pa po ng aming National Chairman ng Citizens Crime Watch President. Walang iba kundi si Jigs Magpantay. Alam niyo marami silang mga gift giving, medical mission. Kailangan subaybayan niyo po ang CCW. Marami po yan. At hindi lang po yan, sa ngalan ng iba pa mga leader, lalong-lalo na nandyan din ang ating sa mismong Malvar, Batangas. Yan, yung mga grupo dyan. Si Tiger Bener Latayan. Hi, sir! Ilan yan sa mga masisigasig talaga na makatulong. Nakakatuwa tong grupo ng CCW ngayon, no? Ako, dati kasi member din ako dyan. Dati po akong media partner ng CCW sa ngalan po ni Attorney Jose Malvar Villares Jr. Yan ang tatay-tatayan ko. Alam nyo, nakakatuwa kasi noon po kasi that time, matagal na po yon. Libreng-libre ako sa paliligo sa kanilang Astoria Plaza. Diyan po mismo sa
Mandaluyong City sa kanilang condominium. Kaya po, maganda rin na may tatay-tatayan ka, may nanay-nanayan ka, ayan. Kaya lang, syempre, wala na po siya, nawala na yung iba pang pamilya ko. Pero sabi nga po, hindi dapat mawala ang kanyang legacy. Meron po siyang pinut up na grupo na ipinagkaloob ng buong puso sa presidente, sa national chairman ng CCW. Yan ha. Tandaan niyo po, Jigs Magpantay. The original CCW, wala na pong iba. Dahil yan po'y pinatunayan mismo ng kanyang asawa at mga anak ng founding chairman ng CCW. At hindi lang po yan, bago ho nawala ang founding chairman ng CCW, mismo si Attorney Jose Malvar Villegas Jr., the last moment na nagkita po kami, doon po mismo sa Rolando's Restaurant, kung saan ako po ay kasapi ng Broadcasters Forum ni Lakay Gonzalo. At doon po, nakausap ko siya kasi nga po kumukuha siya noon ng mga grupo for the movie ng Malvar Story, no? Pero that time, hindi po ako nakasama kasi alam nyo, iba't iba yung mga ginagawa ko. Marami po akong mga gawain sa bahay. Ang hirap talaga, no? Taong bahay talaga. Pero syempre, isa na rin po doon ang masidhing pag-aalaga po sa ating mahal na ina. Ayan, all around makes sense. Nako, nalungkot ako doon sa nakita kong pagdamba ng isang aso. Yung aso po ba, na nakakita siya ng ibang maliit na tuta, siyempre tuta lang yun, maliit nga talaga. Alam niyo talagang dinakma niya na halos mamatay at ayaw niya tanggalin yung pangil niya. Pero yung may-ari ng aso, walang magawa kahit anong gawin niya. Hindi niya talaga matanggal yung pangil ng kanyang alaga dun sa maliit na aso. Alam niyo yung mga ganyang eksena, parang tao din ho yan. Mag-ingat po tayo, huwag tayong basta-basta magtiwala. Napakahirap po. Parang sinakmal yung asong maliit, yung tuta po, sinakmal ng alagang aso na kung saan naglalakad po sila sa isang, I think, market na nakakalungkot, halos mamatay at iyak ng iyak yung may-ari ng tuta. Na isang matandang babae kung saan halos gusto niya hampasin na yung aso pero pinipigilan siya ng may-ari ng aso na malaki. Ito po hindi lang ho isang beses, makailang beses nakakita ako ng ganitong eksena mismo sa social media. At sana po, no, ito po yung kung hindi niyo kayang kontrolin ang mga aso ninyo, ang mga alaga ninyo, wag niyo na hong ilabas. Itago niyo na lang po sa loob ng bahay ninyo dahil napakahirap na sila po ay makaperwisyo pa sa labas. Kagaya ho ng nangyari na aking napanood mismo sa social media, ito po yung nakakalungkot na eksena. At naalala ko tuloy yung dati kong aso. Doon kasi sa loob ng subdivision namin before, hindi ho pwedeng doon dumaan yung mga truck, hindi ho pwedeng dumaan yung mga jeep, o sino mang mga sasakyan na hindi naman ho sa loob ng subdivision namin. Pero dahil nga po sa pagsalisi nung maliit na aso ko, tuta, pagtakbo niya mismo, natsyempohan siya ng maliit na truck na dumaan mismo sa harap ng gate namin. Diyos ko po, nadali yung alaga ko. Hindi naman siya namatay, pero mga ilang araw din. Pero bumigay din kasi po nabalian ng buto, syempre, pinaggamot natin. Pero yung may-ari nung truck na nakadali, Diyos ko, hindi naman din niya ginusto, talagang totoo yun, natsyempo talaga timing. Paglabas nung tuta ay natsyempohan nung truck na dumaan. Yung truck na mini truck, no? Ito po yung ilang mga aksidente. At yung aksidente po na nangyari dun sa kinukwento kong aso, ay mangyari din na maging aksidente po sa tao. Kaya sa lahat po ng oras, ingatan po ninyo
ang inyong mga sarili. Ako nga, kabang-kaba ako dun kay MJ, yung anak ko. Kasi alam niyo naman, PWD yung anak ko. Pero nagsisikap naman siya na makapag-drive pa rin ng motor. At the same time, kahit po ganun yung sitwasyon niya, ang kinakatakot ko lang ay sa kanyang pagmamaneho, ang lakas ng ulan, no? Tanging kapote lamang yung kanyang panangga para sa ulan. Yung pagkakasakit ho kasi, di ba? Hindi maiwasan talagang yung loob ng kapote niya, yung kanyang suot, basang-basa ng ulan. At hindi mapigilan talaga yung tao pag gusto magtrabaho, no? At hindi ko naman siya masisi kasi hindi ko siya masuportahan, no? Alam niyo naman yung aking kita ay kung ano lang yung dumating sa buhay ko, yung hanggang doon lang talaga. Pero alam niyo po, ingatan niyo rin po talaga yung inyong sarili. Alam niyo, kung may iba pa kayong option para maghanap buhay, ay gumawa ho tayo ng paraan. Marami hong mga klaseng hanap buhay. Pwede ho kayo magnegosyo sa maliit na paraan. May mga ganun daw. Sang-ayon yan sa mga eksperto na nakakausap natin. At hello din kay Doc Willie Ong. Hi Doc Willie Ong, maraming salamat po. Salamat po sa inyo. At saka dyan sa iba natin mga friendship na doktor. Kay Doc Eric Salcedo. Especially rin kay Dr. Eto na. Si Dator, no? Dr. Dator. At saka si Doktora Ami Paz Dator. Yan yung mga long lost friend ko na hindi ko na nadadalaw. Dahil alam nyo naman, kapag wala na akong time, nakababad na ako kung saan ko gusto. Ganun ho kasi yun. Ayan. At sa loob ng isang minuto, no, meron pa ho tayong isang minuto, ako ho'y magpapasalamat sa inyong lahat dahil alam nyo ho, marami hong nag-message sa akin, thankful sila. Salamat din sa inyo, alam nyo, yung pagiging thankful ninyo ay ganun din ako. Once na naging kaibigan ko kayo, nakilala ko kayo, basta gawin nyo lang yung tama, gawin nyo lang yung mabuti sa kapwa, mas mabuti yan. At saka sa pagkakaroon ng mga kaalaman, ay i-share din po ninyo yan. Yan po ang importante at huwag nyo kakalimutan, lagi magpasalamat sa dakilang lumikha. Okay? So yan po yung mga bagay-bagay na napag-usapan natin ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa Panginoon at lalo na po sa inyong lahat na susubaybay sa Tweet-Tweena ng Margo TV Philippines. Salamat din sa iyo, DJ and Dudes. Ako po si Juvie de Guzman. I love you all. Bye! Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live.